umaga po sa inyo mga mag-aaral. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga ulit sa inyo mga mag-aaral. Bago tayo umupo o bago kayo umupo, siguraduhin muna na maayos ang mga upuan at kung may mga basurang nakalat sa ilalim ng inyong mga upuan, pakipulot at pakitapon sa ating basurahan. Tapos na? Okay, magsiupo na kayo. Bago natin simulan ang ating tatalakayin sa araw na ito, magtanong muna ako. Sino dito ang nakaalala kung anong tinalakay natin kahapon? Crystal? Tama! Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa patakarang pananalapi. Ano naman ang ibig sabihin ng patakarang pananalapi? Ana? Tama! Ang patakarang pananalapi ay ang pagkontrol o pamamahala ng salapi o supply ng salapi. May dalawang uri ng pagpapatupad ng patakarang pananalapi. Tama ba ako? Opo! At ano naman ang mga ito? Charis? Tama! Ang dalawang uri ng patakarang pananalapi ay ang dalawang layunin ng pagpapatupad ng patakarang pananalapi ay ang expansionary money policy at contractionary money policy. Sino naman ang makapagbibigay kung ano ang layunin ng expansionary money policy? Angela? Tama! Ang layunin ng expansionary money policy ay mapasigla ang ekonomiya ng isang bansa. Ano naman ang layunin ng contractionary money policy? Iris? Tama! Ang layunin ng contractionary money policy ay mabawasan ang sobra na kasiglaan ng ekonomiya ng isang bansa sapagkat kapag sobra ang pagsigla ng isang bansa, tataas ang demand ng produksyon at ito ay maaaring hahantong sa inflasyon. Ngayon, class, may ipapakita ako ng mga larawan at sana tingnan niyo ito ng mabuti at suriin ng mabuti dahil ito ay may connection sa ating tatalakayin sa araw na ito. Handa na ba ang lahat? Okay. Ito ang mga larawan. Suriin ninyo ng mabuti. At ito naman ang isang bagay. Ngayon, class, ano-ano ang nakikita nyo sa mga larawan? Tama! Ito ay mga bangko. Mga bangko na matatagpuan sa ating lipunan. Ano naman ang mga bangkong ito? Tama! Ito ang una, First Consolidated Bank. Pangalawa, Banco. Pangatlo, Metro Bank. Pang-apat, Land Bank. At ito naman ay Cebuana Laurier. Ano naman ito, class? Piggy bank. Sige nga, class. Nung nakita niyo ang mga iba't ibang mga bangko at itong bagay na ito, ano-ano ang mga pumasok sa inyong isipan? Ano kaya ang simbolo ng mga bangko at itong piggy bank na ito sa tatalakayin natin sa araw na ito? Mika? Tama! Pera. Ano pa? Pag-iimpok ng pera. Tama, Angela. Ngayong araw na to, class, sa inyong palagay, ano kaya ang ating tatalakayin? Gary? Tama! Ngayong araw na ito, dapat mapahalagahan ninyo ang pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salid ng lipunan sa ekonomiya.
Ngayon, class, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain at hahatiin ko kayo ng 3 pangkat. Unang pangkat, ito naman ikalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Meron tayong panunuorin na video clip at pagkatapos ng panunood, meron na kayong sasagutan ng mga katanungan. So, meron ako dito mga katanungan. Ito ang magiging katanungan ng pangkat 1, pangkat 2, at pangkat 3. Mamaya muna nyo yan sasagutan. Pagkatapos mapanood ang video clip. Sige, handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. Love! Buntis ako! Wow! Maging daddy na ako! Love! Dapat mas mag-budget na tayo ngayon para sa baby natin. Dahil magkaka-baby na tayo, we should save more. At least 30% of our combined salary at i-deposit natin agad sa bangko para di madaling magalaw. Ideally, makakasave tayo ng 3 to 6 months worth ng salary natin. Pang-emergency ba? Tapos, maglalagay tayo in each envelope ng gagastusin lang natin for every item. Para hindi tayo lalagpas sa gastos. Galing mo talaga, Han. At pag mag-grocery tayo, debit card ang gamitin natin para may limit ang pwedeng gastusin. Han, bili naman tayo ng bagong flat screen TV. Pwede ko naman ilon eh. Han, bad debt yun. Di naman natin kailangan ng bagong TV. Eh kung mag-loan ako for a business, magtatayo ako ng gym. Since PE teacher ako, yan ang sakto sa kaalaman ko. At may tito ako, may gym din. Naturunan niya ako kung paano magpalakad nito. Correct ka dyan. Good debt yan. Han, patog ng business natin. Madali kong mababayaran yung loan natin sa bank. Galing ng asawa ko. Para kahit pag nag-retire na tayo sa pagtuturo, may negosyo na tayo. Eh may friend ako, hinaalok ako mag-invest sa kanila. Nadoble daw ang pera natin in 3 months. Naku Han, baka scam yan. Wala namang matinong negosyo na dodoble agad ang pera in 3 months. Oo nga no. Han, kumuha na tayo ng educational plan para sa anak natin. Para habang baby pa siya, nahuhulugan na natin ang college education niya. Oo nga, para hindi mabigat ang bayarin pagdating ng panahon. Han! Bakit? Bakit? Manganak na ata ako! Ha? Nako! Taxi! 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 Lalabas na! So ngayon, tapos na po kayong napanood ang video clip. Maghingi ako ng isang representante bawat pangkat. Sa unang pangkat, sino naman ang inyong representante? O Mika? Tayo ka, Mika? Ano ang ipinakita ng konsepto ng video clip? Tama! Ito ay ang pag-iimpok at pamumuhunan. Sa pangkat 2, sino naman ang inyong representante? O tayo ka, Gary? Ano ang ginawa ng mag-asawa sa pagdating sa paggamit ng kanilang mga sahod? Tama! Pinagplanuhan ng maigi ng mag-asawa ang kanilang sahod at dapat meron silang maitabi sa kanilang sahod. Sino naman ang representante ng pangkat 3? Sige, pakitayo, Charis. Paano ipinakita ng video ang kahalagahan ng tamang paggamit ng salapi? Tama! Sa pamagitan ng pagplano ng maigi ng mag-asawa kung ano ang
kung ano lang ang kanilang bibilhin at pagkatapos kung meron silang budget, binudget lang nila ang kanilang pera kung ano ang dapat bibilhin. Very good. Mabuti. Magaling. Balik tayo sa unang pangkat. Ano ang kahalagahang ipinapakita sa kwento ni Mila? Tama! Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tamang pagdesisyon o paggamit ng salapi. Sa ikalawang pangkat naman, ilang porsyento daw ang dapat maging saving ng mag-asawa? Tama! 30%. 30%. Sige nga, kung ang trabaho ng mag-asawa ay pareho silang guro, o sabihin na lang natin na 23,000 ang kanilang magiging sahod buwan-buwan, o silang dalawa. 23,000 plus 23,000 equals magkano? 46,000. So, pagkatapos, may 30% daw ang kanilang iipunin o maging savings. Magkano ang kanilang savings? Tama! May savings silang 13,800. Diba ang laki ng savings ng ng mag-asawa? Lang na desisyon o pamamahala sa kanilang sahod. Naintindihan nyo talaga yung video clip, no? So, ngayon naman class, meron tayong isang gawain na naman. Meron akong ditong Venn diagram. Tabi muna natin to. Venn diagram. Pasensya na kasi sa drawing ko ay pangit. So, ito na. Ang gagawin nyo ay paghambingin ang pag-iimpok at pamumuhunan sa pamagitan ng paglagay sa Venn diagram ng pagkakapareho at pagkakaiba ng mga katangian sa bawat isa. Naintindihan ba? Okay, sige. Bigyan ko po kayo ng 5 minuto para sagutin at para tapusin ang mga ito. Ang inyong oras ay nagsimula na. So, ngayon, natapos na ang inyong oras. Tapos na ba ang lahat? Magaling! So, sige nga, i-check nga natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Sige, ano kaya ang nagpapakaloob ng pag-iimpok at pamumuhunan? Bia, tama. Ang pagpapakaloob ng pag-iimpok at pamumuhunan, ang pag-iimpok ay ang pag-iipon ng salapi upang may magamit sa mga posibleng pangangailangan sa hinaharap. At ang pamumuhunan naman ay ang paghiram ng salapi sa bangko upang ito ay mapalago at magamit sa pagninegosyo. Sa gitnang ito, pasensya kasi maliit yung space. Paano nagkakatulad ang pag-iimpok at pamumuhunan? Sige nga, Gary, pakisagot. Tama. Ang pagkakatulad ng pag-iimpok at pamumuhunan ay pareho silang salik ng ekonomiya upang magkaroon ng kaalaman tungkol sa gampanin nito sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Paano naman sila magkaiba? Rina, tama.
naman, magkakaiba sila sapagkat ang pag-iimpok ay pag-iipon, samantala ang pamumuhunan ay ang paghiram ng pera para mapalago. Ito ang pagkakaiba ng pag-iimpok at pamumuhunan. Ngayon naman, ano naman sa kanilang dalawa, ang pag-iimpok at pamumuhunan, ang epektibong salik ng ekonomiya? Angela, tama. Ang dalawang konseptong ito ay mahalaga upang mapatatag ang ekonomiya at simbolo ito ng kailangan maisagawa ng wasto ang pag-iimpok at pamumuhunan. So, ngayon class, atin ang tatalakayin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-iimpok at pamumuhunan. At bakit ito mahalaga? Kung bakit ba mahalaga ang pag-iimpok at bakit ba mahalaga ang pamumuhunan? Una, ano ang ibig sabihin ng pag-iimpok? Ang pag-iimpok ay isang paraan upang makapag-ipon ng salapi na iyong magagamit sa ating pangangailangan, sa ating pang-araw-araw na pangangailangan o sa takdang panahon. Bakit nga ba ito mahalaga? Mahalaga ito para meron tayong magamit sa pagdating ng krisis o kapag nangangailangan ng biglaang paggastos tulad ng pangyayari natin ngayon sa ating mundo na ang pandemya. Ngayon, alamin na naman natin kung ano ang pamumuhunan. Pag sinabi natin pamumuhunan, ito ay nanghihiram ng salapi sa bangko upang ito ay mapalago at magamit pang negosyo. At bakit naman ito mahalaga? Mahalaga ito sapagkat ang isang bangko, kung mayroon itong malaking savings, maraming salapi ang magagamit ng mga nangangalakal sa pamumuhunan. Naintindihan ba? Magaling! Bakit nga ba mahalaga ang pag-iimpok at pamumuhunan, class? Tama! Dahil maliban sa ito'y ating napagkukunan sa ating pangangailangan, ito ay nakakatulong sa ating pamumuhunan at pagpapakatatag ng ekonomiya ng ating bansa. Magaling! Class, meron kayong gawain. Ang gawain nyo ay gagawa kayo ng simpleng plano tungkol o kung paano mo isasakatuparan ang pag-iimpok at pamumuhunan bilang salin ng ekonomiya. Gamitin nyo itong talahan na yan. Bigyan ko lang po kayo ng 5 segundo sa pagsagot. Tapos na ba, class? Magaling! Ngayon, naintindihan nyo na ang kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang salid ng ekonomiya. Meron tayong gawain na naman. Handa na ba kayo? Okay. Ito yung silbing gawain nyo. Bigyan ninyo ng kahalagahan ang pag-iimpok at pamumuhunan bilang salid ng ekonomiya sa pamagitan ng paggawa sa pamagitan ng mga sumusunod. Una, paglikha ng tula. Pangalawa, ang paglikha ng slogan. At pangatlo, ay pag-awit o paggawa ng flip-top. Meron ako ditong mga pamantayan
sa pagbibigay ng punto sa ginawa ninyong mga tula, slogan, at pagganta o pag-flip-flip. Ito. Ito. At ito. Bigyan ko lang po kayo ng 10 minuto pala. 10 minuto para makapag-iisip-isip kayo kung ano yung mga ideyang gagamitin nyo sa paggawa ng tula, sa pagkanta o paggawa ng flip-top, o sa paggawa ng slogan. Sige, ang oras nyo ay nagsimula na. Wow, ganda! Tapos na ba kayo, class? Okay, magaling. Dali naman. Ngayon, magpe-perform kayo kung ano ang mga ginawa nyo. Una muna ang unang pangkat. Susunod ang ikalawang pangkat. At pangatlong pangkat. Bigyan ng masigabong palakpak ang bawat isa. Ngayon, pakikuha ang inyong mga kwaderno at isulat ninyo. Ngayon, pakikuha ang inyong mga kwaderno at isulat ito. Isulat ang inyong takdang aralin. At huwag mong ninyong kalimutang sagutan ito. At i-check natin ito sa susunod na pagkikita natin. Ito ang mga takdang aralin. Paalam, class!